Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Katotohanan versus tradition. Alam niyo po, kung nasusubaybayan niyo yung ating pag-aaral, ay meron tayong natutunan doon po sa karanasan ng mga Hudyo. At dahil po sa kanilang relihiyon at tradisyon, hindi nila nasumpungan ang Panginoong Hesukristo. At yun po ang nakakalungkot, parang napakalapit na nila sa katotohanan pero hindi pa rin nila nasumpungan. Wala po yung pinagkaiba sa atin. Tayong mga Pilipino, dito sa Pilipinas, punong-puno po tayo ng tradisyon at mga relihiyon. Pero nakakalungkot po, hindi nararanasan ng marami yung epekto ng true Christianity. Lagana po ang kasalanan. Makikitaan niyo po kahit ang mga tao, paladasal, palasimba, pero walang pagbabagong nagaganap sa kanilang buhay. At nakakalungkot po yun, parehong-pareho po ng karanasan ng mga Hudyo. Dahil sa nireject nila yung katotohanan, hindi nila naranasan yung kapangyarihan po ng mabuting balita. Kaya paalala lagi sa atin yung sinasabi sa Mark chapter 7 verse 13, "Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down." Dahil lamang sa tradisyon, yung turo ng tao, itong mga religious leaders ng panahon ni Hesukristo, pinersecute nila ang Panginoong Jesus. In fact, sila po ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, maintindihan nyo na bakit ang Panginoong Jesus galit na galit siya sa mga religious leaders nung panahon niya. Kasi mababasa nyo po dyan sa Matthew chapter 15 verses 8 and 9, dinidescribe sila ng Panginoong Jesus. Sabi dyan, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men." So ganun po pala, yung kanila pong mga pagtuturo, pagpapanggap po yun. Yung kanilang pagsamba, pagpapanggap po yun. At ang kanilang puso po ay malayo sa Diyos. Kasi nga po, sila po ay pinatigas nung kanilang maling paniniwala. At mapapansin nyo, sa Matthew chapter 23, the whole chapter, yan lamang po ang tinutukan ng Panginoong Jesus. Dun sa chapter na yan, yung pong mga religious leaders nung panahon niya ay sinasabi dito na they do not practice what they preach. Pinahihirapan nila ang tao, they burden people, at mayayabang sila, they are proud and full of hypocrisy, pagpapanggap. Ang sabi diyan, they are blind guides. Marami silang ipinapahamak na kaluluwa. Dahil po sa kanilang itinuturo. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, meron silang anyo ng kabanalan. Anyo lang. Pero wala itong kapangyarihan sa kanilang buhay. Kakalungkot po. At ang sabi sa Titus chapter 1 verse 16, "They claim to know God, but by their actions they deny Him." Kailangan mas mumpungan ng isang tao ang Panginoong Hesukristo. Pang makapagbago siyang totoo. Kasi may kapangyarihan po kapag ikaw ay nasa katotohanan. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Kasi siya ang katotohanan Sabi sa John chapter 14 verse 6, siya po'y puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Yan ang sinasabi ng John chapter 1 verse 14. At kapag nasa katotohanan ka, ang sabi sa John chapter 8 verse 32, "The truth will set you free." At ang sabi sa verse 36, "You are no longer slave to sin."
hindi ka na alipin ng kasalanan. Kaya alam nyo, sa panahon natin ngayon, madali nyong makita yung mga taong nasa katotohanan kung nagbabago ba yung kanilang buhay. Yun ang pamantayan natin. Makikita ninyo, makapangyarihan ng katotohanan. Kaya nitong magbago ng buhay at magiging totoo yung pagsamba ng isang taong nasa katotohanan. Yun po yung sinasabi ng John chapter 4, verse 24, at higit sa lahat, mararanasan mo sa buhay mo kung ikaw ay nasa katotohanan, hindi lamang yung masasamba mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, kundi ma-experience mo yung blessing na inilaan niya sa iyo bilang anak ng Diyos. Sabi sa John chapter 1, verse 16. So, napakapalad po ng mga taong nakasumpong sa katotohanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dinadalangin ko po ang marami naming kababayan na hanggang ngayon ay alipin pa rin ng tradisyon pero walang nagaganap na pagbabago sa kanilang buhay. Panginoon, sa sandaling ito, pinapanalangin ko po na sa pamamagitan po ng iyong mga anak, maipangaral namin ng katotohanan, ang mabuting balita upang masumpungan ng maraming tao ang katotohanan, ang iyong salita, ang totoong pagkakilala sa aming Panginoong Hesus upang ma-born again ang marami sa kanila. Magsimula kami sa aming pamilya, sa lahat ng aming mga kaibigan at sa mga taong inilalapit mo sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.